Ayan, nagtagtatraga kapsat tamang rugi tayon. Kat agkararag tayo pa'y. Ama namin Diyos, na dakilat makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa umarong na naman ito na kami na naman ay yung pinagtipon-tipon upay kang aming prihin at sambahin ng sama-sama, Ama. At sa mga salita mo aming mapakinggan, Ama, naway kami iyong bigyan ng karunungan upang aming maunawaan ng mga ito, Ama. At ihanda mong aming puso't isipan sa lahat ng aming mapapakinggan, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, kantaan pwede ko na ng others. Shake your body. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Oh, in the name of the Lord. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Oh, in the name of the Lord. Shake your shoulders, hallelujah. Shake your shoulders, hallelujah. Shake your shoulders, hallelujah. Oh, in the name of the Lord. Shake your shoulders, hallelujah. Shake your shoulders, hallelujah. Shake your shoulders, hallelujah. Oh, in the name of the Lord. Shake your hips, hallelujah. Shake your hips, hallelujah. Shake your hips, hallelujah. Oh, in the name of the Lord. Shake your hips, hallelujah. Shake your hips, hallelujah. Shake your hips, hallelujah. Oh, in the name of the Lord. Shake your knees, hallelujah. Shake your knees, hallelujah. Shake your knees, hallelujah. Oh, in the name of the Lord. Shake your knees, hallelujah. Shake your knees, hallelujah. Shake your knees, hallelujah. Oh, in the name of the Lord. Shake your feet, hallelujah. Shake your feet, hallelujah. Shake your feet, hallelujah. Oh, in the name of the Lord. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah.
rejoicing for the Lord. There's a joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, amen. There's a joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, amen. Singing hallelujah, amen. Ang patuloy natin pagpurihan ng Panginoon. Katahin natin ang Christ is enough.
decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Maraming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Kami ay narito upang magkatipon-tipon. Ama, maraming salamat po sa umagang ito na napakatakila. Ama, ang mga awitin na mga na aming inawit ay aming inaalay sa iyo. Ama, ihanda mo ang aming mga puso at isipan upang makinig ng iyong salita. Ganon din po, Ama, itago mo ang iyong tagapagsalita. At ikaw po, Ama, ang siyang makita. Tinadalayan ko po, Ama, na gamitin mo ang aking puso, gamitin mo ang aking isipan, gamitin mo ang aking dila, Ama, upang ipahayag ang iyong mga salita. Upang ang mga puso ng tawag isa, Ama, kung may maroon ka mang nakikita, Ama, na sila, Ama, ay nangihina, sila, Ama, ay mayroon pang kulang, ngunit sa mga salita mong ito na kanilang makapakinggan, Ama, ay lalakas at tatayo sila na may tapang upang ipagpatuloy ang iyong gawain, Ama. Maraming salamat. Huwag aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Anak lasing. Amen. Amen. Amoy kakabsat, matay tayo ni Apo ka itatang ang sarita na kito ikit dati ada Jaytay City. Itatan inyakar na tayo na Apo Diyos, Jay Kingdom na. Amen. I-city kabsat, iti-city ngamin, kit isla kuma, Kawayan City, nagbatit nga lugar. Nga midata, impan na tayo ni Apo Diyos, di kaharian na, ibig sabihin na ano kaharian, hala nga Pilipinas, kit buong mundo, pinyana. Amen. Iso nga, agreksak tayo kabsat, gamin no city lang, batit. No kuma, ayuta, titid na po Diyos, di city, man-mano. Ngim no, adat Jaytay Kingdom, amin. Kit kaya nang itid, awan limitasyon na. Amen. Amen. So ito takapsat, kit, gamin kay ko Ejay gamin kinyak, kin badmin, handa nga makasarita nga awan iti background music na. So, ito kit, bago tayo nagsimula, kit, kumustahin kay ma? Kumusta met? Iti bibiyag tayo. Awan mangig ka. Kumusta met? Iti bibiyag tayo. Amen. Laimbag ba? So, before nagsawa po, kaya ikandak lang ibatit niya gundaway, tapos nung may set up ko na ito So ito yung pagkadalan tayo po kita mabasa tayo jay Genesis 6 verse 9 hanggang 16. No amo tayo ato kakabsat no nabasbasa tayo ato kita istorya ni Noah. No kasano nga nagtulnog ni Noah kini Apo Dios.
atoy, basahin tayo atid dog. Ngim, basahin tayo latan, amin tayo, rugyanan tayo, basahin tayo kakapsat, verse, mangrugi kay 9. Ang kasaysayan ni Noe, matuwid, mabuting tao. Namuhay siya ayon sa kautusan ng Diyos. Siya ay ng tatlong anak, lalaki, Ham at Japhet. Maliban kay Noe, mas lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang kakarasan sa lahat ng tao. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig. Bumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe, pasyahan ko ng lipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Bawat nasasakbulan ang kanilang kasamaan. Iwiin ko sila kasama ang daigdig. Gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy ng sipre. Lagyan mo ito ng mga sinig at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barko Kung gagawin mo ay may 35 metro at haba, 22 metro ang luwang at 135 metro ang taas. Ubugan mo ito ng lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong tatlong palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Ituloy mo. 17. 17. Okay. Ate kapsat, iti nagulo iti mundo itin. Iso nga nagpasya na po Diyos nagunawin iti lubong, iti babaen, iti danom. Kit iti kapsat, nga panawin ni Noe, isuna lang, iti makita ni Apo Diyos, nga natudyo, isuna lang, iti makita na, nga sumursurot, iti pagayatan ni Apo Diyos. So itata, itong mababasa natin, hinati-hati ko ng 5 na ating tatalakayin ngayon. Ano ang meron kay Noe? Si Noe ay masunurin sa Diyos. Si Noe, mga kapatid, kahit ano ang sinasabi ng Panginoon, handa siyang sumunod. Number 1 ang pag-aaralan natin, si Noe ay may obedience and faith. Ano yung Tagalog na obedience, Pastora? Obedience, pagsunod. Oh. At mayroon siyang pananampalataya sa Diyos kahit na hindi pa niya alam kung sa ano ang mangyayari sa future. Pinanampalatayaan na mamati isuna nga digitoy nga pangako ni Apo Diyos it matungpal. Amen. Ni Noah, sinunod niya ang Diyos na walang pag-aalinlangan at tinapos niya ang pinagagawa ng Diyos sa kanya kahit nasa tingin ng tao. Ano ba di paparamid na po Diyos? Barko. Sa tingin ng tao, napaka-imposible. Imposible. Sa mata ng tao, nagdakil. Paramid dakin niya na. Uray. Kunak na rod. Kahit nakatawa-tawa, nakakatkatawa, dahil ang pinagagawa ng Diyos kay Noah ay isang malaking barko dahil sa lugar nila ay walang nakapaligid na dagat. Amumit, no, dumting to, te aldaw, te mabasa yung tumet, digiti basbasain, da pastor, kinsi kami. Makita yun, dinagyanan ni Noah, bantay. Kit, bantay. Awan ti nakapaligid nga dakil nga karayan, awan ti nakapaligid nga bye-bye. Ngin ko na Apo Diyos, agaramit ka. Iti barko. Kit sinurot ni Noah ni Apo Diyos. Kit ko na madigidi makakit kita, agbagtit ni Noah. Kat katawaan ta. Ngim ana, tinaramid ni Noah. Intuloy na. Nagpatuloy siya
sa paggawa at ang nasa isip niya kung ito ang pinagagawa ng Diyos, may mangyayari. Amen. Sa buhay natin mga kapatid, kung sinabi ng Diyos na ikaw ay iingatan ko, pangahawakan mo yon dahil iingatan ka ng Panginoon. Amen. Sa atin mga kapatid, ang utos ng Diyos sa atin sa kingdom ay i-proclaim ang kingdom program, spread the good news. Iwaragawag tayo. Iti sarsarita ni Apo Diyos. Iwaragawag tayo. Digiti na imbag nga inaramid na kanya tayo. Amen. Amen. Alam nyo ba ang programa ng kingdom na ating ipapahayag, na gagawin, aramidin ni Apo Diyos, iti bansa tayo, nga kamanghamangha, ti sabali nga nasyon. Amoy ba, nga ti programa tayo, nga i-proclaim tayo, nga ni Apo Diyos, iti dayawin tayo, ni Apo Diyos, ti mangbalbaliw, iti bansa tayo, nga dagday-dayaw tayo kinyana, nga maysa, hit kapsat, itata, slide, ipanawin ni Noe, makikita tayo, naggulo. Ngayon, at dati pangako ni Apo Diyos, kinya tayo, kakapsat, nga surutin tayo, mamati tayo, no at dati ipaparamid ni Apo Diyos, aramidin tayo, kapsat. Amen. Ang bansa natin, mga kapatid, ay gagawin yung sinabi prophecy na Christian nation. Oo, sa ngayon, malabo pa. Kasi alam naman natin na lahat ng nakaupo, alam mo tayo mitin Apo, nga ado, iti salabadong, iti gobyerno tayo. Ngem, kakabsat, idi panawin ni Noe kasi jamitlae. Idi panawin ni Noe, kit nakagulgulo. Ijay lugar ka. Ngem, kakabsat, ipagpakita lang ni Apo Diyos kinya tayo, nga uray, nakagulgulo, kit adda, iti pangako na, bawat may sa kinya tayo, kabsat. Amen. Marigrigatan tayo tata, ipagpatuloy tayo isla, kininok, na uray anaman, iti mapaspasamak, kit intuloy na, iti programa ni Apo Diyos. Kit number 2, kapsat, kit adda, God judgment versus faith. Nung hinatulan ng sangkatauhan dahil sa kanilang kapangahasan at pagmamalabis at pagkakasala sa Diyos at linipol, pinarusahan at ang din mananampalataya at naniniwala sa babala ng Diyos. Ngunit ang awa ng Diyos sa pamilya ni Noe binigyan ng paraan ng Diyos para sila'y iligtas at kanyang buong sambayan at sila'y kanyang iningatan. Kapsat. Sa atin buhay mga kapatid, may linaan ng Diyos na tayo'y ingatan, di makaranas ng mga salot, mga sakit, dumating man ang kaguluhan mga kapatid sa ating bayang. Tiyak, kung ikaw ay susunod at nagtitiwala sa Diyos, iingatan ka at hindi ka pababayaan. Ang kwento ko mga kapatid, katulad nung mga Israelita nung sila ay nasa Ehipto. Nung sinabi ng Diyos kay Moises, yung mga salot ay ibinigay na sa Ehipto. Ang lahat ng hindi sumunod, ang lahat ng hindi naniwala, mga kapatid, ay nakaranas ng salot. Ngunit ang mga Israelitang sumunod sa Diyos, sumunod sa instruction, kahit na anong salot, sakit, hindi sila nakaranas dahil binigyan ng lugar ng ating Panginoon ang Gosen. Kahit na nakaranas na ang Ehipto ng malalaking salot, malalaking trahedya, ngunit
ang kinalalagyan ng mga sumusunod sa ating Panginoon ay iningatan niya. Ni hibla ng kanilang buhok ay hindi na ano. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo sumunod, bibigyan tayo ng Panginoon ng espesyal na lugar kung saan tayo ay hindi makakaranas ng kaguluhan dito sa ating bayan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan mga kapatid, nabasa natin ang misteryo ng pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Dahil sa tayo, mga kapatid, ay nagtitiwala sa Diyos, may hiwaga na hindi natin nalalaman kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Number 3, trusting God's provision. Ang Diyos nagpro-provide sa mga taong sa Diyos lang nagtitiwala. Lahat ng pangangailangan nila noon, ipinakita ng Diyos na siya ang may control ng ulan, baha, hangin para sa kanila. Masdan natin mga kapatid. Minsan mga kapatid, ito ang misteryo ng ating Diyos. Nag-utos ng Diyos na gumawa ng arko si Noe. Ibinigay ang instruction, lahat ng materyales, lahat ng sukat, lahat ibinigay ng ating Panginoon upang gawin ang barko. Masdan natin mga kapatid, nabasa natin sa 9, mababasa natin yung sa sukat, nasa kunyata 10 or 11. Ayan. Ang barkong ginawa mo ay may 135 na metro, 22 metro ang luwang. Ayan mga kapatid, ibinigay ng Panginoon ang eksaktong sukat. Ngunit ang misteryo ng Panginoon mga kapatid, ito, masdan nyo, walang munibela. Walang munibela ang barko, walang layag, walang timon. Ang plano ng Diyos, ang barkong iyon ay lulutang lang. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, kung ang makakakita nito ay walang pananampalataya sa Diyos, nakakatakot ito. Nakamubuting, si Kaman, agaramit ka barko, nga awan timon na bela na, papalam. Diba? No awan, iti pamatin kinapo Diyos, mabuting ka. Ngim na mati, ni Noah nga adda na imbag nga ramidin na po Diyos. Ket namati, iti pina tapaw na po Diyos. Ajay barko. Iti kayat na po Diyos kapsat. Isuna iti kapitan, ijay nga barko. Isuna iti aking kontrol, ijay nga barko. Awan, iti aramidin nga sa bali, agtugaw ka, agrelax ka, agbuya ka, iti aramidin na Apo Diyos. Kastamet, kapsat, si tayo, inaramid ni Apo Diyos. Isulak ang disenyo, iti bagi tayo. Isulak ang disenyo, iti biyag tayo. Iso ti aramidin tayo. Han nga si tayo, iti masurot. No digit di, surutin, no ana, iti bagbaga ni Apo Diyos. Ta isuna, bahala ka nga agtugaw. Bahala ka nga tugaw. Ket buyaim. Iti aramidin ni Apo Diyos. Amen. Amen. Sa buhay natin, kung sinabi ng Diyos na magtiwala ka, abay, sundin mo. Sundin mo na. Dahil tayo mismo ay disenyo ng Diyos. Amen. Amen. Siya ang nakakaalam kung ano ang nakakabuti sa atin. Huwag na tayong magalinlangan. Siya ay pagkatiwalaan, kaya't ipagkatiwalaan natin ang ating buhay sa Diyos
ang ating pamilya, ang ating kinabukasan, dahil ang Diyos nangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. And then, number 4, the covenant promise. Nung humupa na ang baha, nagbigay ang tanda ang ating Panginoon kay Noah sa pamamagitan ng rainbow, bahaghari, na hindi na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Sa atin mga kapatid, ang covenant ng ating Panginoon, ang ating Diyos sa lahat ng sumusunod, nananampalataya at nagtitiwala at ang nasa kingdom, mga kapatid. Ito, number 1, eternal life and salvation. Eternal life and salvation. Kaligtasan. At ano pa, yung eternal life, biyag nga agnanayon. John 3:16, iso ti covenant na tigijay sumursuro king adadjay kingdom. Amen. Amen. Number 2, kapahingaan at kapanatagan. Mateo 11:28. And number 3, seguridad o security. Sinabi niya, I give the eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. John 10:28. Kunana ni Apo Diyos, inikkan na ka, itibiyag, kit haan ka mapukaw, kunana, kit ano anaman, iti mangyari, handa ka maagaw. Amin nga problema, amin nga sakit, amin nga, ora anaman, di problema ti lubong, han nakamaagaw, taigaman na ka ni Apo Diyos. Ajay ti pangako na, at dati security na, ti amin, nga sumursurot, ti pagayatan na. Yan number 4, presence and guidance. Surely, I am with you always to the very end of the age. Kunana, ni Apo Diyos, kadwaan na ka, hanggang katapusan ng mundo. So, ibig sabihin mga kapatid, atoy, iti pangako ni Apo Diyos, kanya tayo, nga panghawakan tayo, nga Islamit kini Noah, na pinanghawakan niya, yung mga pangako ng Diyos. Pag sinunod niya, ang Panginoon, ay walang imposible sa kanya. Amen. Amen. Kuna nga rod, ikan nakatip presence. No, at dati presensya ni Apo Diyos kinyam, kit at dati guidance, kit sika, kit isuro na, no, ayan na, iti papanam. May share ko lang, kapsat. Siya, inaldaw-aldaw, kapsat, nga siya, kita, marikrik na, kit, ako'y, nararanasan ko ang guidance ng Panginoon at ang kanyang presensya. Ito mga kapatid, example ko na lang, nung ako ay binigyan, may nagbigay sa akin ng manok na nagkakahalaga ng yung adipik pay lang kit 1.5 di may sa. Kit sakmet nga at dati pik na, kit anar-arami din tayo. Ikan agaramid tayo ti kulungan. Iti agar-aramid na ti kulungan, agding mahabang agar-aramid na ti kulungan kapsat, at dalata, aji speaker ko, ding-dingig naklata, aji audio Bible, kapsat, at da sinirok ko nga pidutik nga lansa, gapo ti presensya ni Apo Diyos, gapo iti guidance na, anak nan iti pinidot ko, aji lansa, at dagayam ti lati nga barok, nagpidot ka kapsat, braen, nakamulagat ka. Iti nagpidot lang, apay nagkidimnak. Iti natamaan, at italukap ti matak, kitkunak garot, aksang sakit nakjay. Thank you, Lord. Nagpidot ka, apay agmulagat ka. Agkidim ka. Agmulagat ka, ngin na po Diyos nagsayaat. Ta iti nagkumugnak, apay nagkidimnak. Nga aji gayam. Di presensya ni Apo Diyos, kindi guidance na, isuna, amin ti bahala kanyang. Ate pa ikapsat, iti protection na kanyak,
Idi, amo yung may dati estudyante ng bingkit at dati PTCA meeting, naki-meeting na adi motor nga gamit ko nga sports, adi DT, adi motocross. Idi na pa adami preno na. Ngimi di agawid na ko ang kapsat. Nag-overtake na iti kotse ken tricycle, nagpartak, nag-overtake ka nga idi agpreno na nag-full stop di 10-wheeler. Idi sangwanak, ta eskwelahan ajay, awang preno. Pero may ni Apo Diyos na imbak, apay. Ingatan na, awan na kung matatangag tak-tak, der kinya itatangim na Apo Diyos nang iti pamuspusan, tapno ingatan na. Ay, edi, sumalpok na kasayin, aday pakita na nga kanto nga awang pulos tao na, bigla nga naglikunak. Hanak na eksakto adi nga kanto mapan di balay. Iso kasaya po, no sika, kita, digidi pangako na po Diyos nga ingatan na ka, iingatan ka niya. Amen. Stand firm. Ibig sabihin, tumayo ka na may tapang. Si Noah na natiling tapat, matatag, nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng hirap, ng pagkukutsa, panunukso, pinagtatawanan ng mga tao, pressure dahil alam nyo, yung pinagtatawanan ka na, pinagpapatuloy mo pa rin kahit pinagtatawanan ka. Ngunit sa huli, nakamit niya ang kaligtasan niya, ang pamilya niya, dahil sa kanyang pananampalataya at katatagan na hindi siya sumuko. Nagpatuloy pa rin siya. Ura na ibagbaga ti pamilyayo. Ura na ibagbaga iti karo bayo. At patuloy kayo. Amen. Gamin. Ijay bangir na hajay. Nga pinagtaktakdir mo. Iti pananampalatayam kinapo Diyos. At na imbag. Ngarami din na po Diyos kanya tayo. Amen. Amen. Uray no. Nakapitpita kita nga banda. Mapantayo. Gamin niya po Diyos. Kitkitain na. Itipuso tayo. Kitkitain na. Amin. Nga garaw tayo. Tapno. Si kamamet kakapsat. Kasano na nga anserang di kiti kararag tayo. No. Di tayo met at dingdingig. Hindi tayo met nga sursurutin. Di kiti sasaw na po Diyos. At dati istorya nga nangit ko tatay bago ko ng kastoy. Ijay tawag to yan. Radyo. Kuala extra. Kuna nang arot. At datuwang at gayem kit kuna na. Awisin di may sa agsimba ka man kapsat. Ngit kuna di may sa at dati papanak. Ikararag naklatan nga makaapan nak di langit. Ekit ko na, di gayim na. Kasano nga makapang ka langit, awisin kay tatak, hindi ka pa'y makapan. Kasano nga mapang ka di langit, may sumit. Uray kararag ka nga kararag nga, ikararag na latan niya mapan di langit. Makamumit na aramiding nga road. So nga kapsat, baga, surutin tayo ni Apo Diyos. Kuna nga road, stand firm. Sa ating buhay mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos, tumayo tayo ng may katatagan, magtiwala palagi. At magtiwala tayo sa programa na ibinigay sa atin. Kapsat, kastoy, uray, katawaan na tayo, iti dadakil nga churches, gapot ipinagproclaim tayo, iti sarita ni Apo Diyos, uray no katawaan, uray no handay panpansinin, uray no ibagat ayo, digidadat nga pastor, handa panpansinin, kapsat,
magpatuloy pa rin tayo. Uray no digide awisin tayo nga pamilya tayo. Kithaan nga mapapan. Kunana kabsat. Magtiwalat sumunod at maging tapat pa rin tayo sa Diyos at sa kanyang programa. Dahil katulad ni Noah noon, pinagtatawanan, nagpatuloy pa rin. Dahil sa huli, lahat ng tumuputya, lahat ng tumatawa, ng lalait, nagwawalang bahala sa ating paanyaya at panawagan ay sama-samang iiyak, lalapit at magmamakaawa. Ngunit sarado na ang pintuan. Makikita lang tayo lahat ng tumugon sa panawagan ng Diyos at nagtitiwala at nagpatuloy ay naging tapat sa Diyos at sa kanyang programa. Makikita na tayo, agpurpuri tayo. Kiniapo Diyos, nga iningatan tayo. At makikita at masasabi nila, bakit hindi ko ito pinakinggan? Bakit hindi ko ito pinansin? Bakit hindi ko ito sinubukan? Bakit hindi ko ito binigyan ng panahon? At magngangalit ang kanilang ngipin sa labas ng bulwagan at magsisisi, ngunit huli na ang lahat. Katulad kapsat di istorya ni Lazarus kinade nabaknang. Idi dumting ti oras dan. Uray kasano ti paanyaya tayo. Kitkat katawaan da tayo, katawan da ti programa at patuloy tayo. Apay, idi dumting ni Lazarus kinadi nabaknang, kit ko na, adi nabaknang. Amang Abraham, idipil mo man, isaw-saw mo man, at ramay mo, tay dipil mo tibibig ko. Kit awanin. Anak ko na ni Abraham, haan mabalinin, dati pagitan tayo. Kit, ajay, kutkutsain da, ajay, katkatawaan da, nga marigrigat. Kit adadjay, sidong ni amang Abraham, kit inikkan na, iti, adi kapahingaan. Inikkan na, iti kapanatagan. Inikkan na, iti kasiyahan. Itimit, kinyatay kakabsat, ipagpatuloy tayo lata. Uray man, anay ipagpagada. Uray man, anati bagbaga digiti papastor digitoy churches katkatawaan da adi katkatawaan da dumting to tel daw ni Apo Diyos iti ginamit na amin tayo katkatawaan da hindi dumting tel daw kabsat digitihan nga namati iti programa ni Apo Diyos agsisidan to apay ahanak na mati apay iso nga kakabsat iti mensahe kinya tayo agpatuloy tumakder ka kit agpatuloy ka kit maniwala ka sa ating Panginoon at sa kanyang mga pangako. Tapsat, iti conclusion tayo, kita dati Mateo 27, verse 37. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noah. Nang mga araw na iyon, ay bago bumaa, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipangasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat.
Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Bagamay maikli, Ama, ngunit ito'y naglalaman, Ama, ng iyong mensahe na kami ay magpatuloy, kami ay maging matatag, tumayo sa mga bagay-bagay, Ama, na pinagagawa mo sa amin, na maging matapang, na iproklama na ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos Ama na siyang babago sa aming bansa. Pagaman sa aming pagproproklamang ito ay marami ang hindi naniniwala. Katulad din, Ama, nung panahon ng mga propeta, nung mga panahon hanggang sa panahon mo, Ama, ay maraming hindi naniwala. Ngunit ang mga naniwala sa iyo, sa iyong mga programa, ay nakita nila, Ama, ang katagumpayan. Sa panahon din namin ito, Ama, dinadalain ko ang bawat isa po sa amin na narito. Bigyan mo ng katatagan. Bigyan mo, Ama, ang kanilang puso na maging matatag sa anuman hamon ng buhay. Dinadalain ko po, Ama, na iparanas mo rin sa kanila ang mga nararanasan po namin. Paranas mo sa kanila, Ama, ang mga nararanasan ko. Na pagkapat nawala ang lahat sa akin, ngunit, Ama, hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Iparanas mo sa mga anak mong ito, Ama, ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Diyos namin tagapagligtas. Amen. Amo yung kakabsat, alaik ato yung agundaway nga testimony kada mabangdag to gawin. Testimony. Iti biyag ko. Amo yung kakabsat, iti napanak dito nga nag-testimony kinyayo. Iti sinurot ko iti programa ni Apo Diyos. Iti insukok ti biyag ko. Anya kasto iti biyag ko. Amuyo iti napanak to no ana iti naggapuak no anak iti. Kiti tatakakabsat. Adi pinagsurot ko kinapos. Napukaw amin kinyak trabaho, business. Ngayon, pakita lang ni Apo Diyos nga oray awan di kita, may biyag ka. Oray awan di kita, basta danak kinyam, agtalik ka kinyak, kuna na Apo Diyos, di ka baybayan. Amom kakabsat, di ko na dadjay bay, ajay, imbakita na kinyak, nga di gijay ari-ari anti-wicked, di gijay unbeliever, kit itid na, iti believer. Kabsat siya, awan talon ko, awan kumkuman ko, ngim impakita ni Apo Diyos, no kasano, nga kumilos, isuna. Ipakita na, dati problema timakan, kabsat, agpro-problema nakpaitatan, no kasanok ipadawat, tahan nga umunay, direp me. Itid na po Diyos nga, awan, hanggang gawat gatang, adumang itid, ikakabsat, awan, itidagami, kapagtalunan, pinpagkumanan. Ngimim pakita ni Apo Diyos, adda, iti tao nga ginamit na, tinignay na, talunim atoy, awan titid mo kinyak, talunim, amin nga maapit mo kinyam, kumanim atoy, amin nga maapit mo kinyam. Kasjay no, talik kay kinapo Diyos. Kasjay ti maranranasa mitata kapsat. Damin kinyame. Agtalik kay lang. Iti programa ni Apo Diyos, ipakpakita na lang. Kuna ngarot. Katiting payla daytoy. Kit kaanon tupay, kasanon tupay. Tunon may patungpal iti programa ni Apo Diyosen. Kuna ngarot di sarita na tatay. Inaramid na tayo. Inaramid na di barko. Nga awanti munibela kadalayag na. Kit na Apo Diyos, kontrolin na tayo. No si tayo, kit agpakontrol na Apo Diyos, bahala kanyan, at tugaw tayo lang adda, ti sumangpit kanya tayo. Amen. Han namit ibagang sadot tayo.
nga hantay trabahon ngem ti kunana no mamati ka kanya sak ti agaramid iti dalan tapno magunod mo iti maysa nga bagay. Amen. Amen. Okay, salamat sir sa mga magandang mensahe sa araw na to. Kasi totoo naman talaga. Si Noe noon, yung barko na ginawa niya, 135 meters hanggang mahaba talaga. Pero alam nyo, yung ganun po ang Diyos. Napakinggan yung sinabi ni Sir Bong, na pag siya mismo ang magiging timon ng buhay natin, siya ang driver ng buhay natin, hindi tayo mapapahamak anuman ang mangyari. Hello. Kaya magtiwala lang po tayo sa Diyos. Magtiwala lang gaano man ang kalagayan natin sa buhay minsan, ay nagkukulang minsan, umiiyak kung minsan. Sabi ko nga, yung natatanggap natin ngayon ay ambon pa lang yan. Hindi pa yan ang ulan. Kaya may paparating na malakas na ulan, kagaya kagabi, di ba? Kahapon, ang lakas ng ulan. Ganon din ang buhay. Pagdating ng araw, di ba, sabi ni Sir Bong kanina, yung testimony niya, na ang Diyos mismo ang gumawa. At ikaw at ako, gusto ko rin maranasan. Kaya ang panalangin ko sa totoo lang ngayon, sabi ko, Ama, kung pwede lang po, ibigay mo na yung pangangailangan ng kingdom. Ayaw kong yumaman. Ang gusto ko lang, yung pangangailangan ng kingdom para hindi kami magkulang kahit pumunta kami sa Mindanao, Visayas, pagdating ng araw. Ayaw ko lang yumaman kasi paparating yung yaman pagdating ng araw. Kaya lang, kailangan natin yung pera talaga, sa totoo lang, lalong-lalo na yung programa ng Diyos ngayon. Kaya manalangin po tayo, magtiwala lang po tayo sa Diyos, pati yung buhay natin. Na anuman ang nararanasan namin, kinukutya naman po tayo ng mga tao. Pero yung nagkutya kay Noah, anong nangyari? Alam niyo yung nangyari kay Noah? Ganon din ang mangyari pagdating ng araw. Lahat ng kumukutya sa mga anak ng Diyos, hindi lang po sila magsisi. Mawala pa sila sa mundo. Alam niyo, magpatuloy lang po tayo, yung challenge. Magpatuloy at maniwala po tayo sa Diyos. Ano man ang kalagayan mo ngayon, basta magpatuloy lang po tayo at maniwala sa Diyos. Mamaya, mabago yan pagdating ng araw. Maniwala lang po tayo. Sino nga naniwala sa Diyos? Ang kanyang batayan lang noon, ang yung pangako lang ng Diyos, siya ay naniwala. Kaya maniwala po tayo sa Diyos. Alam niyo, yung paniwala ko sa Diyos, ngayon, sobra. Kasi nung isang prayer in fasting nung nag-preach si Pastor Ramon, nasabi niya, bago mangyari ang isang bagay, nauna na ang Diyos doon. Naniwala kami, malapit na umiyak noon. Kasi, biruin mo yung biglaan na pumunta yung may-ari dito, nabinta na yung bahay. Wala kang pupuntahan kung bigla-bigla. Kaya sabi ko, ano kaya ang plano ng Diyos? Kaya doon, naalala ko yung kabilang lote. Kasi yung may-ari, yung lote na yan, sabi niya, kung pwede, ibalik mo na yung pinangbili namin yan. Kaya lang may dagdag. Kaya ito, kaya salamat sa Diyos. Nauna na ang Diyos. Kaya nakahanda na. Sabi ko, wala kaming pera, Ama. Sabi ko, pero ikaw ang daddy ko. Kaya ako, kampante na ako ngayon yung paniwala ko sa Diyos na matapos yan pagdating ng araw. Kaya salamat sa Diyos. Kanina, may nag-text sa akin. Sabi niya, yung may-ari ng bahay na tinitira nyo, ay sa November pa lang siya pauwi. may palugit. Salamat sa Diyos at ng para may palugit talaga. Pero naniwala ko sa by July, kailangan magawa talaga yung
titiraan namin. Kaya yun ang paniwala ko. Kaya yun talaga, alam ko na yung paniniwala ko na yan ay gagawin ng Diyos. Kaya salamat, Sir Bong, sa iyong mga mensahe. Alam niyo talagang touch ako doon na talagang maniwala lang po tayo talaga sa Diyos. At gawin natin na siya ang driver ng ating buhay. Kung tayo ang driver, mapahamak at mapahamak po tayo. Pero pag ang Diyos ang driver, wala tayong anuman mangyari na masama. Alam niyo, maraming panahon na naranasan namin yung ganun, yung biglang yung nasa harap mo, ilang beses talaga. Pero ang ginagawa ng Diyos, sobra talaga na. Lalong-lalo na yung pinakamagandang kotse noon na sinasundan namin, ang bilis. Ang bilis naman akong magpatakbo. Tapos biglang nag-police stop. Sabi ni Mrs. in Jesus name, talagang pinikit ko na yung mata ko. Pero nung idilat ko yung mata ko, nasa gilid na kami ng kotse, nasa tabi niya mismo. Kaya salamat sa Diyos. Ang daming ginawa talaga ng Diyos. Maniwala lang po tayo talaga. Kaya salamat, Sir Bong. Ibibigay ko na sa susunod yung victory song po. O, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung awit. Awitin natin yung awit na kataas-taasan. Kataas-taasan, Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taasan, Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nagila ka, kataas-taasan Diyos. Isang pa kataas-taasan Diyos. Kataas-taasan Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taasan Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nagila ka, kataas-taasan Diyos. Nagila ka, kataas-taasan Diyos. Okay po, tayo po makakaupo. Yung mga may patotoo, pumarito po dito sa harapan. Magandang umaga sa ating lahat. Testimony ko naman ay, yung mga kapatid, kahapon lang, nandun kasi ako sa Etiague. At hapon na nung basta yung ulan na naranasan natin lahat kahapon, malakas, may bugwang hangin. Nandun ako sa Etiague. So ko yung ginagawa yung bulldozer ng dati kong boss, sama ng kuya ko. Ngayon, nag-alala ko kasi umulog na tapos malapit na talaga, as in, malapit na yung ulan. Kaya nalangin ako, Lord, wag mo akong hayaan na mabasa ako. At pasalamat ako sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, parang tumigil yung daloy ng ulan na palapit doon sa Etiague. Pagdating ko doon sa opisina ng nila Kuya Igay sa highway, sa tawag na doon, nung subdivision na yon, yung project nila doon. Pagdating ko doon, sakto na bumuhos na yung ulan. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag nananalig tayo sa Kanya, hindi na tayo buktan, hayaan na mapaya sa ating palalangin sa Kanya. At pangalawa, nung sa trabaho ko, alam niyo mga kapatid, yung ginagawa ko, ang dami kong naranasan doon na pagsubok. Talagang sinubok ako doon kasi lahat naman ng ginawa ko, tama. Pero hindi ko alam, 3 araw na hindi mandar yung ginagawa kong bakko. At hindi ko alam kasi top overhaul yun, kung bakit nangyari yun. Kaya, tinatawanan na ako ng may-ari, Sir Marjon, sabi niya, iulit mo na lang, ibaba mo na yung makina, overhaul mo na. Sabi ko, hindi sir, sabi ko,
Hindi ko alam lang, sabi ko. Kasi overall naman yan, kako. At i-double check ko na lang po, kako. At ngayon, nagtanggal ako ng timing. Tapos, nag-grind ako ng balbula kasi top overhaul ngayon. Pero ang kanon, hirap nun, hindi pwedeng yung adjust na may pipihitin ka. Kung hindi, mano-mano yun. Kapag tumukod yung balbula, mano-mano mong pagtyagaan na lihain yung valve tappet para lumapat doon sa camshaft kasi overcam yun. Tapos, may cam follower na ano, basta hindi katulad ng mga modelo na may rocker arms, yun hindi. Direct doon sa camshaft yung balbula, yung valve tappet. Kaya yung kailangan pag tumukod, umangat yung balbula, pag nag-grind ka kasi, angat yung lulubog. Siyempre, didikit yung balbula doon sa camshaft, tukod siya. Kaya doon, minano-mano ko talaga as in na pinagtiyagaan, maghapon, mahigit maghapon. Tapos, nagtaka ako, hindi ko ginalaw yung mga yung sigunyal, yung timing, kasi timing chain. Paghugot ko, hindi ko ginalaw yon, yung hindi ko inugot yung intact yung timing gear doon sa timing chain. Ibig sabihin, kahit ikutin mo yung hindi magbabago yung timing. Sumakatuwid, walang nabago. Pero nagtaka ako, nung itapat ko na yung yung doon sa guide, malayo naman na. Kaya, anong nangyari kako? Paano nangyari to kako? Di, sinet up ko. Tapos nung binalik ko na yung hindi pa ako nagbalik ng mga cover, lahat ng basta pati yung mga tubig, hindi pa ako naglagay. Basta pagka timing ko, nagigpit lang ako. Tapos pinandar ko. One click, agad umandar. Kaya doon, nagpapasalamat ko sa Panginoon, hindi niya ako pinaya kasi ang sabi na nga ng ibaba mo na lang para sigurado. Pero nanindigan ako, nagtitiwala ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, huwag mo akong pahiya, kako. At sinunod naman niya, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi niya ako pinayo doon. Tapos, ang kanong kasi, nag-overheat, Pastor. Nung mayroon pa rin na lumalabas na bumubulwak na Kaya sabi niya, nagpa-practice na ako, nagpa-resurface, bago yung head, gasket. Ganun pa rin. Siyempre, hindi ako mapakali na sinundan ko doon sa basta, sige lang, kako, testingin nyo para malaman natin, kako. Yun nung nagukay sila ng septic tank doon sa Victory, sa tapat mismo ng Victory, Victory Elementary, yung papuntang emergency, kaling ka sa National Highway, doon mismo, yung apartment pala nila yun. Doon, nagre-reklamo yung operator, si Kuya Bobby, na kailangan alagaan, sabi niya, ng tubig. Di pumunta ako doon nung kinamagaan. Tignan ko lang yung thermostats ako. Baka stack up o di kaya dito nagluloko. Pagkabukas ko yung tapos niluwigan namin, stack nga. Ayaw lumabas yung tubig doon sa papunta sa radiator. Kaya pagtanggal ko, nung pinalik ko, paramat ako sa Panginoon. Wala. Diretso yung andar niya. Wala na kaming nakita na bumulok na tubig. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi niya ako pinabayaan doon. Hindi niya tayo pinahiya. Sapagkat nagtitiwala tayo sa Kanya. At isa pa, yung kasi sabi ko nga, nung at pinagkatiwala sa atin, yung kumpanya na yon, malaking kumpanya, lahat pinagkatiwala sa atin. Pero, nung last week, dumating yung dating mekaniko nila doon na marami sila. Yung inasahan ko na makuha ko na change motor, ibinigay sa kanya. At sabi niya yung doon, yung classifier, si pare Ariel, bayaan mo na yun at change motor lang naman, sabi niya. Pagtsagaan mo na lang yung lumalabas na langis, ay yung isang traktor na lumalabas yung langis sa tambutso. Sabi niya, sige, wala nang problem. Hindi naman tayo namimili kako ng trabaho. Sige, kahit maliit lang kako.
Pero alam niyo mga kapatid, nung binuksan ko yun, sabi ko, kung nausap ko si Sir Marion, sabi ko sa kanya, kung may tagas lang na kan, pinaka-posibilidad kako yung valve seal. Sabi ko, kahit hindi natin ibaba yung cylinder head, kako, pwedeng palitan. Kako, yung valve seal, tukutin lang. Sabi ko, kaya ang ginawa namin nung isang araw ng anak ko, gumawa ako ng fabrication na pang-press sa valvula para matanggal yung spring block, valve lock. Mahugot yung kan para makita yung valvula, valve seal. Pero tao doon, pagkahugot ko, kasi bagong, alam mo, pwede bang 4 na biyahe lang daw, bagong overhaul. Magtaka ka tayo. Bagong overhaul, 4 na biyahe lang, papuntang Manila, pabalik. Kasi tractor nga, yung biyahe mga mais, trailer. Lumalabas na yung kan. Nagpapalit lang sila ng kan. Pagkakuha nila, yun na, lumalabas na yung langis sa tambutyo. Tapos nung kan na, di ganon, tinignan ko yung valve seal. Bago, malambot pa. Walang problema sa valve seal kako. Tapos nung kan na, kinalog ko yung valvula. Yun, nakita ko, naramdaman ko na may kalog yung valve guide. Sabi ko, nag-report na ako kagad. Ako, kailangan ibaba yung cylinder head. Ako, kasi may kunting kalog yung kan. Doon, post kasi yung valve stem, saka yung valve seal. Ako, may gap na. At doon, dumadaan yung langis. Kaya nung kan, binaba namin kahapon, kababa lang namin kahapon, yung cylinder head. Tapos yung nga, ang laki ng kalog. Tapos tinignan ko yung mga liner. Yung liner, yung number 4 sa 12 na piston, yung number 4 may gas-gas. Kasi nireport ko dun sa boss, sabi niya, sir kako, bawang overhaul naman yan, pwedeng kahit dukutin lang yung isang liner, palabas yung piston, tapos palitan ng liner yung isa. Sabi ko, hindi na siguro, sabi niya, kasi madalas sabi niya, kahit bawang overhaul, mas maganda siguro, i-check mo na lang, ibaba na lang siguro yung kan. Sabi niya, yung makina, i-overhaul ulit, sabi niya sa akin. Sabi ko, kayo boss kako, kayo magdidesisyon. Hindi ako kasi siyempre sa kanila. Kaya tayo naman, hanggat maaari, kung pwede, yung makatipid sila, na yung quality naman, yung trabaho, yun ang tinitignan natin, hindi yung para kumita tayo, kundi para makatulong din. At sabi nga sa Biblia, sa banal na kasulatan na maglingkod ka sa kapwa mo, parang ang Diyos ang pinaglilingkod mo. Ano ba? Ganun po tayo. So, kaya ang Panginoon, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan kasi nagtitiwala tayo lagi sa Kanya. Kaya bless ako kasi pinagkalob sa akin ng Panginoon yung trabaho na yan. Kasi alam niyo mga kapatid, yung dati kong pinagtatrabuhan, pero yun din ang ginamit ng Panginoon para makilala ko siya. Bali-bali lang ako, marami na akong nagawa doon, pero hindi ko hanggang ngayon, magmula September, hanggang ngayon, panay-bali lang, walang competition na palagi akong, sabi niya, tawagan mo ako mamayang gabi at nire-rerin mo sa akin at kukumpitin ko. Ganun lang palagi ang sinasabi niya. Pero walang kwan. Kaya sabi ko, paano kaya to? Ako, pasukan na naman, wala pang kwan. Siya din nang gumawa ng paraan para makahanap ako ng mas magandang trabaho. Kaya papasalamat, kahit ganun ang ginagawa ng boss ko na yon, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya kasi ginamit din ng Panginoon siya na makahanap tayo ng mas magandang hanap buhay. Amen po ba? Amen. Ganun lang po. At maraming sa kanya ako binabalik ang dakila, pagluwalhati. Siya ang aking pinupurihan. In Jesus' name, amen. Okay, salamat brother Ray. Okay, gaman tayo kini brother Ray. Paypayso ka sa ni Pastor Dason lang yan din na minsan nga aldaw. Di, anong aldaw aja? Martis ba? Na meeting mi jis pilaan, di paawidak. Na perdi jilogan na jis ang atan niya. Gulak, kijenti, batog simbahan. Kat madamag tartarimaan ni Jai, kat kaputa masik koranak. Kung nadalog mo, tawagan ta ni brother Ray, tinawagan mi ni brother Ray in rescue na. Kat mas daawak impan na jilugan na ji kwa. Ji panggasinan na ji kwa di kabigatan na. Oh ni ji nya. Ji maliko nagpusi ji nga din ji. Nagturad pa man ko nagkarag-karag dalogan mo. Kumagyaman ta kini brother ito so tinang ayos jilugan na. Talagang grabe.
talagang grabe matituro na niya tao nga na niya so agyaman ta kinapudos tapos kadi naman lang inikkan ore pang gasolina na masyanak mukortak kini brother ay kaya bahalatan niya po Diyos agyaman kami brother ay Ay, nagmumula tayo lang basta. okay Awan eh, nag-testimony. O, tag-birthday na tayo na. Sino ba tayo tag-birthday? September. August, July, gayam. Sumarong na July. Okay pa, kung wala na, tayo pa yun ako sa ating pagbibigay. Kunin natin ating mga sobre. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, wag ka na tinatawagan yung mga natasan. Iti-paspas na na lang. Bawal tipasan. Puro, ano ba, pass by.